Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating munting channel. Sana suportahan natin to. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kung papaano tayo makapag-renew ng ating passport dito sa Abu Dhabi sa panahon ng pandemic. So, as usual din naman, dati na rin naman to na kailangan pag nag-renew ka, kailangan mo ng appointment. So, ako, i-share ko sa inyo kung ano yung experience ko sa pagpaparenew ng passport. So, ang una kong ginawa, hiniram ko muna tong passport ko sa office namin kasi hindi ko alam kung gaano katagal nila maibigay sa akin yung passport. So, mahirap kasi pag andyan na yung appointment ko na wala pa sa akin yung passport. So, ginawa ko, hiniram ko muna to. Nung hawak ko na, saka ako nagpa-appointment. At ang appointment website ay makikita nyo dito. Yan, dito. Nung may appointment na ako, nakapasok na ako sa portal nila. Ito, pinrint ko yung appointment ko. Kasi kailangan din to pagdating mo sa embassy. Hanapin to sa'yo. So, ang appointment ko is July 15, alas 2 ng hapon. So, tapos na, di ba? Kaya ko ginawa tong video to, isinare ko sa inyo kung ano yung experience ko. So ito, may passport na, hawak na ako ng passport, may appointment na ako, ready to go na. So ang ginawa ko, kinomply ko yung mga requirements. Ano-ano yung mga requirements? Ito, photocopy ng passport. Maliban sa original, dapat may photocopy ka rin. Tapos ang photocopy din ng visa na nakadikit doon sa passport mo na i-renew. And take note guys, importante ito, yung passport i-renew mo siya 6 months before expiration. Kasi kung halimbawa, although tinatanggap naman nila ng embassy na magre-renew ka ng halimbawa 4 months, 3 months na lang may expire na, tinatanggap naman ng embassy, wala namang problema. Ang problema ay sa iyo at sa company mo kasi halimbawa may expire na yung passport mo, tapos nagkataon na magre-renew ka ng kontrata o the same time, pag mag-renew ka ng kontrata, i-renew yung visa mo. Hindi kasi didikit dito ang visa, hindi didikit dito ang visa kung less than 6 months na yung validity ng passport mo. Tulad ko, magre-renew ako nung visa ngayong August. So bago ang renewal ko nung visa ko, nag-renew na ako ng passport. Kasi kung abuti ng luma pa yung passport ko tapos renewal ng visa, hindi yan itatanggapin kasi may expire na yung yung passport mo. So kailangan bago yung passport ko, ako magre-renew ng visa. So ganon, tandaan natin yun guys dapat at least 6 months before expiration makapag-renew na ng passport. Tapos ang appointment ko is alas 2. Ang ginawa ko naman, pumunta ako ng embassy ng mas early. Umalis ako dito sa accommodation ng alas 11 ng umaga. Kasi inaano ko yung oras. Magbabiyahe pa mag-aabang pa ng masasakyan wala naman tayong sariling sasakyan. So dumating ako doon sa embassy ng saktong alas 12. Ang iniisip ko, siguro, sabi ko is maghintay pa ako ng matagal. Pero hindi naman, nung pagdating ko sa embassy, sinubukan kong pasok naman, pinapasok naman. Tapos doon mismo sa may counter doon sa entrance, left side, pumila ako doon, isang tao lang naman yung nauna sa akin. Tinanong ako kung anong sadya ko. Sabi ko, magre-renew ako ng passport at may appointment ako ngayon. So binigyan niya, tinanong niya ako kung may application form daw ako. Sabi ko, wala. Pero sa totoo meron ako. Kasi doon sa pagpapa-appointment mo, meron din naman doon na e-passport application form. So inopen ko yung e-passport application form, kinlay ko, tapos yun, nagprint ako nung application form at inuwi ko dito sa accommodation at pinilapan na. So pagpunta ko sa embassy, ready na ako. Pero nung tinanong ako kung meron akong application, sabi ko wala kasi hindi ko alam. Hindi ko sure kung same yung application form at yung application form na pinrint ko
at yung application na galing sa embassy. So pagdating ko doon, kita ko parehas naman. So pero dala-dala ko lang yung yung binigay sa akin. Pagdating ko doon sa loob, doon sa pinipilahan ng pag i-evaluate ng mga documents mo. So sabi naman nung kabayan na lady guard doon, sabi niya, "Sir, hindi kita bibigyan ng number kung hindi mo pa na-fill out yung application form mo." So doon sa time na yon, pag nag-fill out ka ng form, 2 pages siya ipalagay mo na magko-consume ka ng 5 minutes. Pinaka minimum na mag-consume ka ng 5 minutes kasi hindi mo naman memorize yung address sa Pilipinas, hindi mo memorize halimbawa yung birth date ng mga magulang mo kasi kailangan doon. So maghanap ka sa cellphone mo. So sige, 5 minutes. Doon sa 5 minutes na yon, ilang tao na yung mas mauuna sa'yo na dapat ikaw na yon, kaso magpi-fill out ka pa. So maunahan ka na naman kasi sila tapos na mag-fill out. So ang dapat is may sarili ka ng form para pagpasok mo doon, pagbigyan ka kagad ng queue number, nakapila ka na. So ganun ang ginawa ko, tinago ko na lang yung binigay sa akin application form at inilabas ko yung na-filled out ko na form. So binigyan ako kaagad ng number. Ayun, diretso pila na. Nung na-check na yung mga documents ko, passport ko, yung supporting documents, pinapila na ako sa cashier. Pagdating naman sa cashier, ang dapat nating gawin bilang Pilipino, bilang suporta sa embassy natin is magdala na lang tayo ng exact amount, which is 240 dirhams. Kasi wala tayo sa palengke, wala namang mga tindahan doon, wala mga tiyanggi na magpapapalit ka, magpapabarya. So bilang Pilipino, bilang suporta sa atin, sa bansa natin, magdala na lang tayo ng sarili nating exact amount. Huwag na tayong umasa sa kanila na although responsibilidad nila yon na dapat may panukli sila, bilang tulong, bilang Pilipino, magdala na tayo ng sarili nating exact amount. So dahil naisip ko na yun doon, so exact amount yung dala ko, kaya pagdating ko sa cashier, bayad agad, mabilis lang. Tapos punta na kaagad ako sa picture capturing. Doon na, medyo akala ko doon mabagal kasi lunch time. Hindi naman, dahil tuloy-tuloy naman yung trabaho, dahil siguro marunong din talaga sila. Yung iba nagla-lunch, yung iba nagtatrabaho, palitan. So saglit lang. Pagtapos ko doon na, kaya hindi na natin kailangan na magdala ng passport size picture. Actually, matagal na rin naman na ganyan ang kalakaran na doon ka napipicturean sa loob mismo. So natapos yon. So natapos na ako doon sa picture capturing. Binigyan na ako ng resibo, pinaka-claim stub, kung kailan ko makukuha yung bago kong passport. Ito, kasama rin siya sa claim stub, yung lumang passport, kasi dapat ang passport ihahawakan ng employer, pero ibabalik ko siya after na maklaim ko na yung bagong passport, kasi bubutasan to tulad itong luma ko dati. Ito luma, binutasan. So itong isang bago pero magiging luma na rin, bubutasan din to siya, meaning invalid na siya. So ito ang lumang passport, saka ito ang claim stub. So nakalagay dito na i-check mo siya after 6 to 8 weeks. I-check mo siya sa website kung ando na yung pangalan mo na ang passport mo is ready for release na. So pag ando na yung nakita mo na yung pangalan mo ready for release, anytime naman of the day, pwede mo siyang maklaim, or even hindi siya on that day, halimbawa ang day off mo is the following day, pwede naman, wala namang problema yon. So ito na guys, ready for pick up na. Maghihintay na lang ako na ano pa lang 2 weeks pa lang so matagal-tagal pa. Actually hindi naman aabutin siguro ng pag-renew ko ng visa yon. Huling pila doon sa COMELEC kasi voters registration, kasi next year election na. Although registered voter naman ako sa Pinas, hindi ko kasi alam kung sa darating na eleksyon nasa bakasyon ako sa Pilipinas o nandito pa. So kung nandito ako, dapat nakarehistro ako dito para hindi naman masayang ang boto ko. So yun, nagpa-register din ako. So natapos na yun kaagad, yung ganun lang ang isang na yon,
Isipin nyo guys ang ilang tips na yung napulot nyo Unang-una, dapat may dala-dala kang sariling application form. Hindi naman sarili yun talagang galing sa embassy yun. Nandun pwede mo kasi siyang i-download, i-print yun. Tapos fill upan para pagdating ready ka na. So isa yon. Tip number 1, dapat may dala-dala ka ng application form para hindi ka magsayang ng oras sa pag-fill up doon. Tip number 2, dumating ka ng mas maaga kaysa sa appointment mo. Kasi hindi naman nila hihintayin na alas 2 yung appointment ko, hintayin pa nila yung alas 2 para i-entertain ako. Pagdating ko doon, wala na silang ina-entertain. So ako na, kumbaga sumunod ka lang doon sa flow, may entertain ka kaagad. Hindi naman tinatanong mo, alas 2 pa pala yung appointment mo, ba't nandito ka na? Hindi naman ganon. So dalawa yon. Pangatlo, magdala ng exact amount para mas mapabilis ka doon sa cashier, matatapos ka kaagad. Hindi na maghahagilap ng panukli, ng barya. At ang pinaka-importante sa lahat, ang tip number 4. Pagkatapos mo ng transaction sa embassy, umuwi ka na kagad sa accommodation, sa bahay na tinitirhan mo. Kasi makapagpahinga na. Ako, pagkatapos, diretso agad ako uwi. Nakapagpahinga pa ako kasi kinabukasan may pasok na. Wala nang gala-gala. So, imbis na ang appointment time ko is alas 2 pa lang, nandito na ako sa accommodation. Nakapagpahinga pa ako. So, ganon. Ganon lang guys. Kahit na pandemic o sa normal na buhay natin dati, ganon pa rin naman yung kalakaran sa embassy. Kailangan may appointment, kailangan kumpleto ka sa documents, sa requirements, kasi kinokontrol nila yung dami ng tao sa loob ng embassy. So, ganun lang guys. Sana nakatulong sa inyo. Sana hindi na kayo mahirapan sa pagre-renew ng passport ninyo. Yung presyo, ganun pa rin naman mula noon, 240 dirhams. So, good luck guys and keep safe.